Magandang araw po muli, ang inyong pong lingkod, Pastor EJ, at nasa Devotion 45 po tayo ngayon. Sa aklat pa rin po ito ni Pastor Rick Open Doors. At ang title po nating devotion, God Knows Everything. Ating verse sa Hebrews chapter 4 verse 13. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Tayo po pinagpala ng salita ng Diyos. God knows everything. Alam po ng Diyos ang lahat ng bagay at hindi po nasusupresa ang Diyos sa ating kung ano man yung bago natin sa ating buhay. Kahit po tayo ay magkasala, magkamali, ay hindi po affected ng unconditional love ng Diyos dahil ang katotohanan po niyan ay good news po sa atin na alam ng Diyos ang lahat ng bagay dahil ibig sabihin pwede tayong magtapat, maging totoo sa ating Panginoon kung ano may mga issue sa ating buhay, mga shortcomings natin, yung mga kasalanan po natin ay tinatago natin, akala ng ating mga kasama sa simbahan ay banal-banal tayo pero may mga issue tayo. Sabi nga po sa seminary ng aming president, everyone has a skeleton in their closet. Lahat po tayo mayroong kabulukan na tinatago, mayroon tayong mga skeleton sa ating closet. Kaya hindi tayo dapat maging attitude holier than thou na ang ating attitude sa ating sarili ay banal pero meron naman tayong mga tinatago naman pala, mga issue na ang pwede lang makaalam po nito ay ang Diyos. Alam po ng Panginoon yan. O kaya yung mga malalapit po sa atin, nakasama natin sa bahay. Alam pala tayo na magagalitin, masungit, o may mga bagay na madamot, mga ugali na nasa proseso pa na gustong baguhin ng Diyos sa ating buhay. Kaya good news po ito sa atin na God knows everything. Kaya sabi rin po sa Bible ay bago pa ibukan natin mga labi sa panalangin, alam na ng Diyos kung ano ipagpe-pray po natin. So why pray when God knows already what we should pray? Ang reason po nito ay para magtapat tayo sa Panginoon. Parang yung mga matatanda po sinasabi nila, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ang sabi naman ng mga kabataan, ba't di po tayo nagkasalubong? Kasi nga, ang ibig sabihin po noon, ng matatanda, alam na nila kung ano man yung ating gagawin, ay kabisado na nila ng mga kilos po natin, katulad po ng mga kabataan ngayon. Hindi nila pwedeng malitin po yung experience ng mga matatanda na maaaring mas magaling sila sa gadgets, sa technology, pero yung mga matatanda, yung experience po nila, ito yung hindi kayang pag-aralan o magkakaroon lang tayo ng karunungan na yun pag tayo nagkaroon na rin ng experience. Kaya sabi po ay hindi naman all the time, experience is the best teacher. So ito po yung good news, He loves you unconditionally. Alam ng Diyos na tayo magkakasala, magkakamali. God knows everything, pero hindi siya alang kondisyon yung kanyang pag-ibig. Ang tao po may kondisyon yung pag-ibig ng tao, pero ang Diyos wala. Ang part lang po natin is to receive that free gift of unconditional love from the Lord. Tanggapin lang po natin, pero yung kanyang pagtingin sa atin, dahil nilikha niya tayong kawangis niya, na-distort lang po ito nung nagkasala sina Eva at Adan. Pero may contingency plan din ng Panginoon. Kahit nung unang nilikha po ang tao, alam ng Diyos na dahil binigyan ng free gift ng free will ang tao, ay nagkaroon siya ng choices. Kaya yun po ang reason bakit nagkaroon ng opportunity sa Satan na tuksoin ng tao. Dahil kung wala doon si Satan, hindi mapapractice yung free will ay binigay ng Diyos. Kaya may contingency plan ng Panginoon doon. Kaya hindi dapat tayo mag-focus doon sa ating mga shortcomings, since mag-focus po tayo doon sa unconditional love ng Panginoon dahil given po yan kakasala tayo, magkakamali. Pero alam ng Diyos lahat yan. Kaya ito yung good news. May magandang plano pa rin sa iyong Panginoon. Ang part lang po natin, ang response lang po natin, if God knows everything, is to tell God everything about us. Sabihin lang po natin ano yung mga issue sa ating buhay na kailangang i-address natin sa Diyos.
para baguhin 'to ng Panginoon. Kung ito'y hindi pagpapatawad, kung ito'y mga sakit o sama ng loob, kung ito yung mga bagay na mga negative sa ating karakter, sa ating attitude na mapagmayabang, mapagmataas, o nagtatangi ng kapwa, yung mga bagay po na yan na hindi katanggap-tanggap sa ating buhay, na alam po natin na parang natural sa atin dahil yun ang kinalakihan nating kultura sa ating tahanan. Pinalaki tayong bully, pinalaki tayong mapang-asar, i-address lahat po natin sa Panginoon. Magkaroon tayo ng real talk sa ating Diyos. Huwag tayong parang mechanical prayer lang lagi na nasa loob ng church na kinakabisado yung panalangin, na hindi pagandahan po ng pagbigkas ng salitang panalangin, kundi ang tinitingnan po ng Diyos yan, yung puso natin, kung nagtatapat tayo na totoo sa Kanya. At alam naman po ng Diyos yan, pagtapat man po natin o hindi. Kaya nga ito po yung ating topic God knows everything. Ba't pa natin nililihim? Sabihin mo na. At makakasa po tayo sa Panginoon na hindi tayo huhusgahan ng Diyos, kasi lahat ng judgment kinuha na lahat ni Jesus. So you and I will never be judged kapag ang Panginoon yung ating attorney. At ang Diyos po yung tagapagligtas po natin sa lahat ng panghusga. So bakit tayo huhusgahan ng Diyos? Dahil alam niya naman na nagkakasala po tayo, kahit Christian, may mga bagay pa na kailangan baguhin ng Diyos. Kaya mayroon akong libro po na Be Patient With Me, God is Not Finished With Me Yet. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin Kaya maging pasensyoso ka rin sa iyong sarili. Be kind also to yourself. Huwag tayo masyadong malapit sa ating sarili pag nagkakamali tayo, dahil prone po tayo doon. Kaya sabihin po natin sa Panginoon, ito lang po yung part natin, maging loyal o maging mapagpakumbaba lang tayo sa Panginoon, magtapat tayo sa pagsasabi sa Kanya, dahil ayon sa ating verse po sa Hebrews chapter 4 verse 13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Nakikita lahat ng Diyos. Ano pa itatago po natin? Everything is uncovered and laid before the eyes of Him. Nakikita niya lahat ng Kanyang paningin, to whom we must give account. At pagsusulit natin sa Kanya lahat. So bakit natin hihintayin pa na ang Panginoon pa yung mag-uncovered ng ating mga skeleton in our closet? Sabihin na natin sa Kanya. At ang isang magandang bagay pa po dito na God knows everything is nade-develop po yung intimacy natin sa Panginoon. Kapag alam natin na alam lahat ng Diyos, ay pwede tayo mag-open sa Kanya. At yung communication po natin through prayer sa Panginoon, ito yung mag-create ng intimacy sa Panginoon. Lagi natin nilulod sa Panginoon yung mga weaknesses natin, sa mga challenges sa ating buhay. At pinag-aaralan natin yung salita ng Panginoon. Ay napakaganda po nito para magkaroon tayo ng solid na relationship sa Panginoon. Kaya ito yung gusto po ng Panginoon. Kahit alam niya na lahat, sabihin mo pa rin. Dahil ang Diyos po natin ay parang magulang. Alam niya na Pero gusto lang niya, hinihintay niya lang na magtapat po tayo sa Kanya. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon, makakaasa po tayo sa Panginoon na alam niya lahat ng bagay, at kailanman ay hindi tayo husgahan ng Diyos sa ating mga bagay na hindi maganda pa sa ating buhay na binabago niya pa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen.